Hello, 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 hello. Good afternoon. Good evening. Good morning. Saan man sulok tayo ng daigdig, ano? Ang pag-usapan natin, yung ni-required ng ating Pangulo ang lahat ng mga kabinete niya to submit their resignation. To submit their resignation. Bakit niya ginawa? Anong strategy yan? Kung naalala natin, mga kasangkayan, wala pang 1 year ay ni-required niya ang mga kapulisan, Colonel up, to submit their resignation. For what purpose? Una, pulis. Sumunod, yung kabinete. Baka panghuli, AFP. Baka AFP na susunod dito. Subukan mo lang. Tingnan natin ang galing mo. Tingnan natin ang galing mo, Pangulong Marcos. Subukan mo. Pero, jajam ko lang muna dito sa yung election ng tawag ba doon, absentee voting, yung mga main union personnel na nauna sila na bumoto. Ang resulta, almost pabor kay Pangulong Duterte sa PDP laban, PDP. So, nakikita ngayon, nababasa ngayon, na maraming against sa Marcos. At ang mayroon lang natitira yung sinasabi nila na nabayaran. Pero hindi lahat ng general binayaran . Magaling rin si binayaran niya lang yung may mga capable na maglunsad ng pagbaliktad ng mundo, So, yun mga kaibigan, Subukan nyo sa AFP. Subukan nyo sa AFP to submit the resignation kung hindi malasin kayo. Ang tanong ko ngayon dito, mga kaibigan, nawala kasi mayroong pumasok. May pumasok. May pumasok na mga... Ang tanong ko ngayon, yung AFP ngayon ay delikado. Delikado ngayon. Kaya maghinay-hinay ka, Pangulo. Maghinay ka, Pangulo, Ang hirap kasi sa'yo, Pangulong Marcos Jr., sumabak ka sa labanan. Una, hindi mo alam ang gagawin mo. Pangalawa, wala ka ring alam. Pangatlo, wala ka nga leadership . Naging gobernador ka ng Ilocos, pero hindi ko man lang narinig ang pangalan mo. Ibig sabihin nun, wala kang nagagawa. Magkaiba kasi, Pangulong Marcos, hindi naman ako naggaling-galingan. Wala naman akong alam . Kasi magkaiba ang Congress at saka APER, di ba? Itong batas na ito ay maganda naman ito . Kasi nga, moderate natin ang mga magulang na instead papasukin sa school, pinagtatrabaho nila. Kasi nga, wala tayong makain. Ganyan ngayon. Ibig sabihin kasi, ang magulang hindi educated. Na nag-anak sila para lang pala gawin lang trabador. Hindi bibigyan ng kinabukasan. Which is tama, maganda. Maganda yan. Ang hindi lang maganda, yung pagpatupad natin na hindi naman nasusubaybayan.
Pangalawa, yung nakita ko pa, yung pinaghirapan, pinag-research, maraming pinagdebatihan sa Congress, yung motorcycle single. Once motorcycle single, ay kailangan nakailaw. Siguro, ang purpose doon, hindi ko na nabasa ang batas, ay para malayo pa lang na-identify na siya. So, yun ang objective. Okay. Another one, na mga batas, yung sa LTO, yung destructive doon sa salamin na may nakalagay mga siguro mga 3 inch from the level ng harapan ay bawal lagyan kasi para hindi ma-distract ang driver. So lahat na yan ng mga batas parang tama pero mali eh. Pero ito na lang ang gusto kong mangyari na batas na matagal ko nang sinasaad, na sana kung natuloy lang si Chairman Greg Umilica as party list, isa yun sa suggestion ko na batas. Gumawa ng batas, dahil marami ng batas na nailabas, pero kulang naman sa implementasyon. Na-implement lang yan kung may disgrasya. Pero kung wala na disgrasya, hindi na-implement. So, ningas kugon. Ningas kugon yan. Ang mga batas ngayon, karamihan, na pwede naman ipatupad na maraming violation. Maraming nagbabiolate. Pero hindi naman nagagampanan. Nagagampanan lang yan pag may disgrasya, isa-charge sa'yo. Katulad sa, yung sa LTO. Ang daming traffic enforcer, nung una, masisipag sila. Minsan pa nga, nakikita ko hinahabol nila yung mga violators eh. Pero hindi umabot ng 1 taon, wala na silang pakialam. So, ang dami ng violators ngayon. Kasi wala nga lang sisita eh. Kasi ningas kugon nga ang Pilipino. Ningas kugon. So, dapat mayroon tayong batas na gagawin. I-identify lahat ng batas. I-identify ng lahat ng batas. Then, pag na-identify lahat ng batas, sinong agency ang magpapatupad nito? Siyempre, karamihan dito, LTO. LTO. At saka yung kanilang mga deputized, At saka yung police, marami. Yung NBI, limited lang. Pero, ang police ang pinakamarami ditong trabaho. Kaya dapat, ang lahat ng batas na yan na hindi napapatupad at very clear nakikita ng violation, parusahan sinumang agency. For example, sa police na lang para ma-identify. Ikaw yung local police sa isang area station. That is your area. That is your area. Once may violation, kasi makikita na lang ang violation pag mayroong nag-violate. Makikita. So, pag nakita na mayroong violation at hindi nakita ng pulis, kasama ang pulis doon sa paparusahan. Kasama ang pulis. It's either yung head, kung wala siyang i-detail na to monitor the situation. Sabi ng pulis, madali magsalita pero may gawin. Ay, di wag tayo magpulis, di ba? Kung hindi natin magampanan, ganun lang ako. Kasi nung ako'y nasa active, pag hindi ko nagampanan, I will resign. I will resign to the designated area or better, you leave from the service. Kasi hindi mo nga nagagampanan. Dapat gampanan mo because the taong bayan ay umaasa sa atin. Example ko lang yan. Sa LTO, ganun din. Sa traffic enforcer, ang daming violators. Nakikita nila, ningas kugon, bibira. O di marami silang mahuli. Maraming pera na naman. Ay, kaungasan talaga na naman yan eh. Kaungasan. Hindi yung traffic enforcer mga tanga. Ang leader, ang manager, ang tanga. Walang ginagawa. Mga bugok kayo. Hindi ko sinasabi, police, LTO, lahat ng mga ahensya ng gobyerno tamaan dito sa batas na ito. Kasi nga, ang daming batas. Hindi napapatupad. Napapatupad lang.
pag mayroong nangyari, tapos mayroong mga instruction galing sa taas, saka lang kikilos, ay, anong klaseng panggobyernuhan yan? Yan yung isa sa kinagagalit ko sa ibabaw ng mundo. Hindi ako perpekto, pero dapat gawin natin. Makikita naman kasi, if you excess your effort or hindi. Makikita yan. Ha? Ay, napakahirap magsalita. Ang daming tatamaan. Pero yun, saan ang gagawin nating batas? Hindi nga lang ako pwede maging congressman eh. Dahil nga, una, wala akong pera. Kung may pera lang ako at ang taong bayan, hindi tumitingin sa pera, ang kinakailangan yung taong may bulisok, yung kay Colonel Busita. Magaling yung kanya. Kasi niya mismo, pinupuntahan niya ang mga problema. Kaya nga, known sa buong Pilipinas o sa buong mundo. Because, isa sa congressman na ginagampanan niya ang kanyang responsibility as representative. Hindi katulad ng ibang representative. Ginawang hanap buhay, mga punyeta kayo. Ano klase kayong Pilipino? Nabubuhay kayo sa paglalamang sa kapwa. PI kayo, ni Putris kayo. So yun lang. Pangulong Marcos, yung resignation mo, huwag mong lukuhin ang Pilipino. Huwag mong lukuhin ang Pilipino, mga Pangulong Marcos. Niluloko mo ang taong bayan. Niluloko mo ang taong bayan. Diyos ko, Apo. Huwag mong lukuhin ang taong bayan. Resignation? Loyalty check? O dahil marami ng kakalas pumunta sa kabila? Or gimmick mo? Hindi papasayan sa taong bayan. Huwag mo nang paglulukuin, Marcos. Basang-basan ang mukha mo. Basang-basan ang pag-uugali mo. Wala kayong kwenta. Adik kayo. Sorry for the word kasi galit na ako. Kaya nga ako pinaglabang ko ang Marcos sa campaign period. Tapos ngayon gagawin lang tayo. Sabi nga na yung Atty. Chong, kasama pala tayo, Colonel lang nabudol. Yes, sir, sabi ko. Okay, maraming salamat. Yun lang. Bye-bye. I love you all.